Mapagpalang araw ng Sabat sa ating lahat. Tayo na muli ay makakapag-aral ng salita ng Panginoon. Welcome na muli sa ating Sabbath School program. Our Sabbath School lesson, nasa lesson 12 na po tayo, entitled Christian Patience in the Last Days. So, makikita pa rin po ito sa Book of James, chapter 5, verse 7 and 8. So, samahan niyo po mga kapatid na atin po itong isalaysay upang atin pong maunawaan kung ano po ba ang ninanais ng Panginoon sa mga huling araw. Our first question, what should be the bearing of Christians amid the trials of the last days? So ano po ba yung dapat na maging asal ng mga Kristiyano, lalong-lalo na sa araw ng o sa mga huling araw? Sabi sa James 5 verse 7, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. So tayo ay ninanais ng Panginoon na tayo ay maging o magkaroon ng pagtitiis hanggang sa pagparito ng Panginoon. To what event are we to have patience? So sa James 5 verse 7, makikita natin dito na ninanais ng Panginoon tayo na magtiis hanggang sa kanyang pagparito. In James 5:7, believers are told to be patient unto the coming of the Lord. This refers to the second coming of Christ when God will bring justice and reward the faithful. So, tinatawag po tayong lahat na magtiis at maghintay sa pagparito ng hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Dahil ang ating pag-asa ay nakatuon sa tiyak na pagdating ni Kristo. So, number 3, why is the prospect of the near coming of Christ an incentive to patience? So, bakit kaya na yung pag-asang malapit na si Kristo dumating ay nagbibigay sa atin ng pag-asa o nagbibigay sa atin ng paalala na tayo ay kailangang magtiis? Sabi sa 2 Thessalonians 1 verse 4 to 7, which is a manifest token, verse 4, sabi dyan, so that we ourselves glory in you in the churches of God, for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that ye endure. Verse 5, which is a manifest token of the righteous judgment of God, that ye may be counted worthy of the kingdom of God, for which ye also suffer. 6, seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you. And verse 7, to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with His mighty angels. So dito, ang mga mananampalataya ay obligado tayong magdusa. At makakaasa tayo na ang Diyos ay gaganti para sa atin sa mga paghihirap natin. Dahil ang pagparito ni Kristo ay magdadala ng ganap na katarungan. Dahil may pangakong kapahingahan sa mga naghihirap. So nawa maging tapat po tayo at manatiling tapat hanggang sa kanyang pagparito. Question number 4. What illustration is introduced to help us to the exercise of patience? Sa note 1, sa James 5 verse 7, a very beautiful illustration in reference to the exercise of patience is drawn from the course and experience of the husbandman. He does riot expect the yield of this field or the fruit of the earth in a day. He sows and plants in faith. He carefully tends and cultivates the growing crops, though now fruit is apparent, and he knows that months must elapse before it will be mature. So, ang magandang illustration po para mabuild yung faith, yung pananampalataya sa atin at ma-exercise sa pamamagitan ng pagtitiis ay ang illustration po ng magsasaka. Dahil ang magsasaka ay hindi umaasa na sa isang araw ay makikita na niya ang bunga ng kanyang taniman, kundi nagtatanim ng may pananampalataya. Siya ay ang magsasaka po kasi ay nagtatanim siya, habang siya nagtatanim ay may pagtitiwala siya sa Panginoon na magbubunga ito, kahit hindi pa sigurado na magbubunga. Kasi marami ngayong magsasaka na nagiging failure sa kanilang pananim. Kaya kinakailangang matyaga nating pangalagaan ang mga pananim. At higit sa lahat sa atin sa buhay natin, pangalagaan natin yung pananampalataya na meron sa atin. Kahit wala tayong nakikitang resulta, patuloy pa rin nating pangalagaan at pagyamanin ang pananampalatayang meron tayo. Question number 5. View literally what were the early and latter rains of the land of Palestine. In C note number 2,
the early and latter rain for 6 months in the year. In the agricultural portions of Palestine, no rain falls during this time. The whole land, it is said, becomes dry, parched and brown. The cisterns are empty, the springs and fountains fail, and the autumnal rains and eagerly look for to prepare the earth for the reception of the seed. So, ano nga ba yung mga literal na kahulugan ng una at huling ulan sa lupain ng Palestina? So, ito po yung sinasabing early rain. Ito ang ulan ng taglagas o autumnal rains na dumarating po matapos ang mahabang panahon ng tag-init na tuyo o panahon ng tagtuyo. Ang layunin nito ay ihanda po ang lupa para sa pagtatanim ng binhi. So, sa panahong ito, ang mga magsasaka ay sabik na naghihintay ng ulan upang muling maging mabunga ang lupa. At ang huling ulan, o ito yung hinihintay natin na latter rain, o huling ulan o pagbuhos ng banal na espiritu, ito naman ang ulan ng tagsibol na dumarating bago ang pag-aani. Dahil ang layunin nito ay patubigan at palakasin ang mga tanim upang maging ganap na mamunga. So, ito po yung hinihintay natin bilang mga Kristiyano para tayo ay makatiis sa mga huling pagsubok sa ating buhay. Nawa ay maulanan na po tayo ng latter rain in the last days. In number 6, question, in their spiritual application to the people of God, what do the terms early and latter rain refer to? In note number 2, this course of nature is taken to illustrate the work of the Spirit in this dispensation when on the day of Pentecost, the great work of the gospel began. The Spirit was poured out marvelously, this with a wonderful manifestation during the apostolic age, constituted the early rain. The works of the Spirit has continued more or less from the time to this. But as the work of grace shall draw to a close, a more copious outpouring of the Spirit may be expected to ripen the gospel harvest for the kingdom of God. The second coming of Christ is represented by a reaper coming with a sharp sickle to reap the harvest of the earth in Revelation 14 verse 14. So, itong katanungan sa number 6, sa kanilang espiritual na aplikasyon para sa bayan ng Diyos, ano yung mga salitang una at huling ulan? So, sa ating nabasa sa Revelation 14, sa note number 2, tumutukoy po ito sa pagbuhos ng Espiritu Santo noong Pentecost sa Acts chapter 2, na nagbigay ng kapangyarihan sa mga disipulo sa mga unang iglesia upang ipangaral ang ebanghelyo. At ito nga ay marami silang nabautismuhan. Ito ang simula ng espiritual na pagtatanim, ang paghahasik ng salita ng Diyos sa puso ng mga tao. At ngayon, ang hinihintay natin ang huling ulan. Tumutukoy ito sa huling pagbubuhos ng Espiritu Santo bago ang pagbabalik ni Kristo. At ito yung magbibigay ng lakas o ng kapangyarihan sa mga tagasunod ng Panginoon upang tapusin ang gawain ng ebanghelyo sa buong mundo. Katulad ng ulan ng tagsibol o unang ulan na nagpapahinog sa ani. Ang huling ulan ay maghahanda sa mga mananampalataya para sa espiritual na pag-aani sa huling mga araw. Question number 7. What is the force of the exhortation, be ye also patient? So, ano nga ba yung diwa? Itong panawagan sa atin na magtiis tayo. The answer is equivalent to a direct promise that the people of God will in the last days receive the latter rain to prepare them for the kingdom of heaven. So, sa James 5 verse 8, makikita natin doon yung paliwanag ng question na ito, na magtiis din naman kayo. Ay hindi lamang simpleng utos o na maghintay tayo, kundi ito yung isang pangako na kinakailangan nating panghawakan, na ipinahiwatig nito na sa mga huling araw ay ang bayan ng Diyos ay tatanggap ng huling ulan, ang pagbubuhos ng Espiritu sa kanila para sa kaharian ng langit. So, nawa ay mabuhusan po tayo ng huling pagbuhos ng banal na Espiritu upang makahanda tayo sa nalalapit na pagsubok o persecution sa bayan ng Diyos. In question number 8, in what are we to establish our hearts? In 1 Corinthians 15 verse 58 and Hebrews 10, 35-37. So, sabi diyan, we are to establish our hearts in the work of the Lord and in steadfast faith and confidence in God's promises. Kung mababasa natin yung dalawang verse dito,
ini-encourage ang mga believers na magkaroon tayo ng pananampalataya na hahawak sa mga bagay na hindi nakikita. Unmovable faith, mga kapatid, na ito po yung palagian nating i-reflect sa ating buhay sa gawain ng Panginoon. Maging masigasig po tayo sa kanyang gawain. Ihanda po natin ang ating mga puso para tayo ay magkaroon nga ng bunga sa mga huling araw. At tayo din ay pinapatibay o maging matatag tayo na sa ating mga puso sa pananampalataya at sa gawain ng Panginoon. And question number 9, what great truth is directly asserted in James 5:8 and last clause? In answer, the great truth directly asserted to the coming of the Lord is near. The last part of James 5 verse 8 says that for the coming of the Lord draweth nigh. This teaches that Jesus Christ will soon return. Believers must strengthen their hearts and remain patient. The nearness of Christ's coming should encourage faithfulness and perseverance. So, ang pagparito talaga ng Panginoon ay napakalapit na. Nakikita natin na ang ating kasaysayan ng sanlibutan ay talagang natutupad na ang mga hula, mga kapatid. Ito ay malinaw sa atin ay pinahayag na ang pagpaparito ni Kristo ay tiyak na malapit na. Dahil sa dati naririnig lang natin na malapit na, pero ngayon mga kapatid, nasa harapan na natin yung mga pangyayari na before Jesus coming. Ang katotohanan ito ay nagbibigay ng lakas at dahilan upang ang mga Kristiyano ay magtiis at magpatibay sa kanilang puso. So isa po itong encourage sa atin yung mga nangyayari sa mundo natin, yung mga gera, no? Isa po itong encourage sa atin na ang pagparito ni Kristo ay kailangan nating namnamin. Kailangan nating hintayin ng may pananampalataya na talagang siya ay paparito na at hindi na magtatagal. Mare-reflect na po sa ating buhay ang karakter ni Kristo. Ngayon pa lang ay kailangang makapanagumpay na tayo. Question number 10. What does this show in reference to the time when the Epistle of James has its special application? This shows that the epistles of James has its special application in the last days just before the coming of the Lord, since James declares that the coming of the Lord is near. The counsels to be patient, to establish the heart, and to remain faithful is especially meant for God's people living near the time of Christ's return. So, ipinapakita nito sa James 5 verse 8 to 9. Yung sulat ni James, espesyal na aplikasyon sa huling mga araw sa panahon na malapit na ang pagpaparito ni Kristo, dahil pinapakita na ang mensahe ng pagtitiis at ang mensahe ng pagpapatibay ng pananampalataya sa atin sa huling panahon na kailangan magkaroon tayo ng espiritual na paghahanda. Dahil ito po yung hinihintay natin na maihanda po natin ang ating mga sarili, lalong-lalo na paparito na ang katapusang mga panahon. Dahil ang sulat ay nagbibigay din sa pangangailangan ng pagtitiis, pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. What evil liable to come into the church is warned against in verse 9. So, ano ba yung kasamaan na nagbababala sa atin laban sa iglesia? Sa verse 9, makikita natin dyan na the evil warned against is grudging or complaining against one another, or murmuring, grudging one another. In James 5:9, believers are warned not to grumble or complain against each other, because this can bring condemnation. The verse also reminds us that the judge is standing at the door, referring to Jesus Christ who will judge all people. We know that Jesus is our mediator now. Nasa most holy place siya ngayon. Pero in the last days, kung siya ay aalis na sa most holy place, magiging hahatol na siya sa bawat tao kung ano man ang kanilang ginagawa o ating ginagawa. Dahil ang mga mananampalataya ay binabalaan na huwag magreklamo o magtanim ng sama ng loob laban sa kapwa, lalo na sa gitna ng mga pagsubok. Kasi yung mga pagsubok na ating pinagdadaanan, dito po tayo pinapabanal ng Panginoon. At kailangan po tayong maging tapat sa ating paglilingkod sa Kanya. Question number 12. In view of what great fact is this exhortation given last clause? The question refers to Epistle of James 5:9. This exhortation is given in view in the fact that the judge stands before the door. The last part of James 5:9 says that the judge standeth before the door. This refers to Jesus Christ who is coming soon to judge. So, darating si Kristo dito sa mundo ay hahatulan ang bawat tao na nandito sa mundo. Uunahin po niyang hatulan tayong kung sino yung nagiging tapat
At in the last days, sana nga mga kapatid, mahatulan na po tayo ngayon while our high priest ay nasa most holy place pa. Meron pa tayong attorney na lalaban o makikipaglaban para sa atin. Huwag na po nating hintayin na na darating ang time na mag-execute na siya ng kanyang judgment. While we have time to repent, gawin na po natin. While nasa investigative judgment pa po tayo mga kapatid. Nawa ay mahatulan na po tayo. Dahil ang katotohanan ito ay nagbibigay babala na ang bawat padamdam o pagrereklamo o kasalanan laban sa kapwa ay hindi makakaligtas sa kanyang paghatol. So ano po yung ginagawa nating paghahatol sa ating kapwa, yun din po yung hahatol sa atin. Kaya kung ano yung nakikita nating tama na ginagawa natin, wag po natin ito ipagmayabang. Bagkus kinakailangan nating panghawakan ang katwiran ni Kristo hanggang sa kanyang pagparito. In question number 13, who is the judge who will finally pass decision upon all our difference? So, sino po itong judge? This question refers to the epistles James 5 verse 9. The judge standeth before the door. The judge who will finally pass decision upon all our differences is Jesus Christ. Nabasa na po natin yun kanina, na the Bible teach that Christ is the appointed judge of all people. Instead of judging and condemning one another, believers should remember that Christ Himself will judge every case fairly and righteously. So, hahatulan po tayo ni Kristo sa mga huling araw. So, ngayon pa lang, kailangan na nating hatulan ang ating mga sarili kung sino tayo at sino yung Panginoon na pinaglilingkuran natin. Kasi napakadami nating mga kahinaan na dapat na mapanagumpayan. Question number 14, to what state of mind mid-course of action should this thought lead us? Sa James 5 verse 9, this thought should lead us to a spirit, patience, humility, and kindness toward one another, avoiding complaints and judgment against others. So ito po yung paulit-ulit na pinare-remind sa atin na hindi talaga dapat tayong humatol sa ating kapwa. Dahil tayo din ay nagkakasala. Since Jesus Christ is the judge who will decide all matters, believers should stop complaining or grudging against one another, be patient and forgiving, live in peace and righteousness, leave judgment to Christ. So question number 15, to what examples are we pointed in verse 10? In James 5 verse 10, we are pointed to the example of the prophets who spoke in the name of the Lord and endured suffering with patience. This verse, take my brethren, the prophets who have spoken in the name of the Lord for an example of suffering and patience. These prophets remain faithful, despite trials, persecutions, and hardship. They show believers how to endure patiently while trusting in God's justice and timing. So, yung mga propeta po ni Kristo, o ang mga propeta ng Diyos, sila ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon at nagdusa din sila sa matinding pagsubok, ngunit sila ay nananatiling tapat. Nawa, maging katulad po din po tayo sa kanila na yung halimbawa ng pagtitiis nila, ang kanilang buhay ay patunay na ang pagtitiis sa gitna ng pag-uusig ay bahagi ng pagiging tapat sa Diyos. So, nawa maging tapat tayo sa Panginoon. Question number 16, what have the Lord's prophets in all ages been called to suffer? So, the Lord prophets in all ages have been called to suffer persecution, reproach, and even physical suffering or imprisonment for righteousness' sake. So, tayong lahat ini-encourage na magtiis talaga. Hindi po exempted sa atin. Kasi ano yung tiniis ng ating Panginoon, yun din yung dapat nating malampasan. Yun din yung dapat nating ma-experience. In Matthew 5:12, Jesus teach that the faithful are blessed when persecuted and reviled for righteousness' sake. So, sa pamamagitan lang ng katwiran ni Kristo, atin pong mapapanagumpayan ang mga pagsubok sa ating buhay. In Hebrews 11, prophets endure trials such as torture, imprisonment, stoning, and death while remaining faithful. So, ang mga propeta ay talagang sila ay nagtiis sa mga pagsubok na alam natin yung mga pagtitiis nila noon. So, yun po yung magbibigay ng encouragement sa atin ngayon. Paano sila nagtiis at nagiging nananatiling tapat. Si Jeremiah was persecuted, beaten, and imprisoned for delivering God's message. So, ngayon pa lang mga kapatid, hindi pa nga tayo pinipersecute, sumusurrender na tayo. So, how much more sa mga huling araw? Kailangan tayong maging tapat sa Panginoon mga kapatid. Kailangan tayong maging magalak na tayo ay sinusubok at tinutorture mga kapatid. Pero hindi pa naman po yan dumarating sa point natin
kailangan tayong maging tapat sa ngayon pa lang, sa mga pagsubok pa lang sa ating buhay. Question number 17, what will be the experience of anyone who has a message to bear in the name of the Lord to the people? So ano po ba itong mga karanasan na didadalhin ng mga tao o mga tagasunod ng Panginoon para sa mensahe na dalhin yung pangalan ng Panginoon sa mga tao? Sa 2 Timothy 3 verse 12 to 13, all who desires to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. This tells us that anyone faithfully proclaiming God's truth will face opposition and hostility. The world may resist or even persecute them because evil people become increasingly corrupt and resistant to God's word. So tayong lahat, nananais tayong magkaroon ng ugali ni Kristo, kailangan talaga tayong mag-suffer in persecution. Sa 2 Timothy 4:3 and 5, people may reject the truth, seeking instead teaching that suit their desires. A faithful messengers must preach the word, correct, rebuke, and encourage, even when it is unpopular, and must persevere in the work despite opposition. In Acts 7:52, the history of God's messenger shows that the prophets were often rejected and persecuted. Stephen reminds that the Jews that their ancestors resisted the Holy Spirit and killed the prophets. The 2 Chronicles 36:15 to 16, God sent prophets repeatedly to warn the people, but they mock, despise, and even kill those messengers. So nakikita natin mga kapatid na yung mga tao talaga noon na nagiging tapat sila sa Panginoon ay hindi sila exempted sa mga persecution na kanilang nararanasan. So nawa maging ganun din tayo. Huwag tayong mapanghinaan sa ating pananampalataya. Question number 18. Viewing the past history of the church, how do we regard those who endure well their labors and trials? In James 5:11, the first clause of James 5:11 says, "Behold, we count them happy which endure." So looking at the past history of the church, this teaches us that those who faithfully endure their labors and trials are to be regarded with respect, admiration, and joy. They are examples of perseverance and steadfastness in faith, showing the blessings of God in their patience. Their endurance is not seen as suffering in vain, but as a mark of spiritual victory and blessing. So makikita natin dito na ito po yung isang tinatawag sa atin o tinatawag silang mapapalad na nagtitiis. Kasi ang mga taong nagtitiis talaga mga kapatid ng mabuti sa kanilang mga gawa at pagsubok ay kasaysayan ito sa kasaysayan ng iglesia, ito ay tinuturing na mapapalad. Kasi kapag tayo ay nagtitiis mga kapatid, ibang kagalakan ang mararamdaman natin. Kasi dito tayo papabanalin ng ating Panginoon. Kaya nga kailangan na tayo ay maging magalak kapag tayo ay nagtitiis. What course should this lead us to pursue? So, behold, we count them happy which endure. So, pagtitiis sa gitna ng pagsubok, isa po ito o tulad ng mga propeta noon at lingkod ng Diyos na nagdusang ngunit nananatili silang tapat, tayo rin ay tinatawagan na magtiis sa ating mga sariling pagsubok. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan natin, sinusubok tayo ng Panginoon para tayo ay maging matibay, lalong-lalo na tayo ay tayo nagpapatuloy na maglingkod sa Kanya para mananatili tayong tapat. Question number 20, what particular example of patience is next referred to? The particular example of patience referred to is si Job. So, nakikita po natin kung ano po yung situation ni Job. Kinuha na ng lahat sa kanya, pero hindi pa rin nawala yung pananampalataya niya sa Panginoon. Kung babasahin natin ang James 5:10 to 11, the writer first mentions to the prophets as examples of suffering and patience, then he points to Job as a specific example. Job endured great suffering, loss of wealth, children, and health, yet he remained faithful to God. So, nawa maging ganun din po tayo, ano man yung mawala sa atin, maging faithful po tayo sa Panginoon despite the trials. Kasi yung story niya shows that God is compassionate and merciful in the end.
nakikita po ng Panginoon yung mga puso natin. Kung nagiging tapat po ba tayo o nananatiling tapat po ba tayo sa Kanya. Like Job, remain patient during suffering. Believers are encouraged to trust God and remain faithful during trials. In what does this prove in reference to the question whether such a person as Job ever lived or not? You have heard of the patience of Job and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. So, ipinatunayan ito na ang tunay na sa kasaysayang taong si Job at hindi lamang isang kathang-isip o natauhan o isang alamat ang story ni Job, ito po yung isang tunay na buhay na kung saan ay nag-encourage sa atin na magtiis din tayo gaya niya. Na ang kanyang pangalan ay binabanggit kasama ng ibang kilalang tao sa Biblia gaya ni Noah at Daniel. So, kung si Job ay isang haka-haka lamang, hindi siya isasama ng Diyos sa hanay ng mga totoong taong kilala ng kanilang katwiran, kaya malinaw na si Job ay tunay yung kanyang kasaysayan at nagpapakita ito na encourage sa atin na magtiis. What does the word end mean in the expression, the end of the Lord? So, ano po bang ibig sabihin itong salitang end? The end of the Lord, the word end here means object or purpose. You have seen the object or purpose of the Lord in afflicting Job. In a similar sense, the word is used in 1 Peter 1:9, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. That is the object or aim of your faith. This instance explains the use of the word in Romans 10:4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe. That is the object or purpose of the law, or to express in other words, the purpose which the law was designed to secure in us, if we had never broken it, is now secure to us by Christ, if we will believe in Him. So, dito nakikita natin na yung word end, it means object or purpose. So, isa po itong layunin, pakay o hangarin, kaya ang wakas ng Panginoon ay tumutukoy sa layunin ng Panginoon. In what has the Lord's dealing with His people, notwithstanding all their trials, prove Him to be? Verse 11, Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. So, ito po yung nawa ay maintindihan natin na sa kabila ng pagsubok ni Job, kinilala niya ang Panginoon bilang isang tunay at tapat sa Kanya na mahabagin sa bawat isa sa atin. Kaya, kung atin pong mas lubos na nakikilala ang karakter ng ating Panginoon, anuman yung pagdadaanan natin, hindi natin i-question bakit napagdaanan natin ito. Kasi may layunin ang Panginoon sa atin. Bakit natin ito nararanasan? Ipinapakita nito na kahit pahintulutan ng Diyos ang mga pagsubok sa atin ngayon, sa buhay natin, may layunin siya sa atin. Dahil siya ay tapat at habag na tutulungan niya tayo at magagawa natin sa pamamagitan niya ang mga bagay na hindi natin kayang gawin. What is the injunction of verse 12? James 5 verse 12, But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath, but let your yea be yea, and your nay, nay, lest ye fall into condemnation. So, ito po yung prinsipyo ng katarungan ng utos ay nagtuturo ng patas na pakikitungo, hindi lang ito tungkol sa pag-iwas ng masama, kundi sa aktibong paggawa ng mabuti o pag-ibig sa kapwa. Ito ay konkretong paraan ng pagsasabuhay sa utos na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Anyway, itong injunction sa verse 12, kung ano po yung sinasabi mong oo at hindi lang po. Huwag na po tayong napakadaming sinasabi. Lest ye fall into condemnation. Does this forbid the use of the judicial oath? See note 4. In verse 12, the variety of oaths mentioned in this verse shows that it cannot be judicial oath, which is referred to, which is simply calling upon God to witness to the truth of what you affirm. Jesus himself, under an oath of this kind, made and swear to the Jewish high priest. Paul made a strong affirmation of this kind in 2 Corinthians 1:23. Moreover, I call God for a record upon my soul that to spare you I came not as yet into Corinth. And again, in Philippians 1:8. So, ang mga iba't ibang uri ng panunumpa, mga kapatid, binanggit sa talata na tumutukoy sa mga walang kabuluhan o pangkaraniwang panunumpa na ginagawa ng tao sa araw-araw.
Ang judicial oath naman ay naiiba ito. Ito ay formal na pagtawag sa Diyos o bilang saksi ng katotohanan ng iyong sinasabi. So, hindi ito ipinagbabawal sapagkat si Jesus mismo ay sumagot sa ilalim ng ganitong uri ng panunumpa. Si Pablo, paulit-ulit ding gumamit ng ganitong uri ng panunumpa bilang matibay na pagpapatotoo. At hindi ipinagbabawal ng talata ang judicial oath. Ang tinutukoy na ipinagbabawal ay ang walang saysay na panunumpa. So sa araw-araw na salita, ang judicial oath ay katanggap-tanggap dahil ito ay pagtawag sa Diyos bilang saksi sa katotohanan ng ating sinasabi. Isang bagay na ginawa mismo ni Jesus at ng mga apostol. Okay, and what habit is rather referred to? So, tinutukoy sa ugali ni James, sa James 5 verse 12 na ang nakagawi ang panunumpa o padalos-dalos na pagbigkas ng mga sumpa ay panatang walang saysay o sa pang-araw-araw na pananalita. So, ipinapakita yung sari-saring panunumpang binanggit sa talata. Huwag magsumpa kahit sa langit o sa lupa o sa alinmang ibang sumpa na hindi na judicial o formal na panunumpa. Ang ipinagbabawal dito, ang judicial na panunumpa ay yaong ginagawa sa harap ng hukuman, ang pagpapatotoo sa katotohanan, pagtawag sa Diyos bilang saksi, pinahintulutan ito ng kasulatan sapagkat si Jesus mismo ay sumagot ng siya'y panumpain ng punong saserdote. So, nawa sa ating pong pag-aaral ng ating Sabbath School lesson, mga kapatid, nawa marami po tayong natutunan, hindi ko man madetalye lahat, nawa atin po itong maunawaan sa tulong ng Panginoon. Kung meron po kayong mga katanungan regarding dito, ay atin po itong bigkasin, atin po itong salitain na naayon sa inyong mga understanding. Sa once again, happy Sabbath po sa ating lahat at please magdagdag po kayo. Come and join me na magdagdag and God bless sa ating lahat.